Okay mga boss, pag-uusapan natin ngayon yung tanong sa comment section. So napakagandang topic nito kasi marami pa rin hanggang ngayon hindi alam yung ganitong sitwasyon sa mga mahilig mag-sounds yan. Ang tanong niya kasi napakaganda ganito. Ano daw yung pinakamadalas makasira sa amplifier? Number 1, yung maling ohms or impedance na kinakabit sa amplifier. So yung speaker ay may impedance or ohms na makikita kayo katulad nito. May nakalagay siya katulad nito. May nakalagay siya dito kung ilang ohms katulad niya, no. 4 ohms. Or yung makabitan yung amplifier ng mas mataas na wattage na speaker. So katulad pa rin ito, may nakalagay din naman yan kung ano yung peak niya, 300 watts, 100 watts. Kung makabitan daw yung amplifier ng gano'n. So, ang sagot natin diyan base sa tanong sa atin ay yung makabitan yung amplifier ng maling ohms or mababang masyadong ohms. To be precise, pag kinabitan mo yung amplifier ng mas mababa pa sa required niya na impedance, doon nasisira yung amplifier. Mas mabilis uminit, mas mabilis masira. May basic example tayo dyan, naalala ko pa, sariwa pa sa akin. Pero marami tayo na encounter na ganun. December 30, 2022. Regular customer ko. Yung amplifier niya nabaha, tapos nung nagkapera siya, bumili siya. So gusto niya may sound sa New Year, kaya bumili siya ng It Auto, generic nga lang. So tuwang-tuwa siya. Nabili niya ng December 30. Kinaumagahan, sinubukan niya mga alas 10 siguro ng umaga habang sa sa bahay niya nagpapasound siya. Kasi ganun 'yan. Yung iba magpapasound simula umaga hanggang gabi na 'yon, tuloy-tuloy pag mga New Year, di ba? So not knowing, sabi niya marami siyang speaker na maliliit. Maliliit ang speaker, mga 5 inches ata, 3 inches, mga ganon. Mga halos ganon yung speaker niya. So pinagsama-sama niya na. Yung ibig sabihin na pinagsama-sama, tinanong ko siya, paano yung pinagsama-sama? For example, halimbawa, mayroon tayong speaker, ito isang speaker. Positive niya, pula. Negative niya, itim. Tapos kunyari naman itong isa. Positive niya itong kulay gold o tanso. Tapos ito namang puti, yung negative. So, ganito daw yan. Pinagsama niya ng ganon. Mga ilang piraso yun, sabi niya. Mga 8 piraso. Ganun daw ang sistema. Kumbaga, yung kinabit niyang speaker galing doon sa yung mga home theater, di ba? Maraming maliliit yan. Surround center, rear, parang ganun. Pinagsama-sama niya, not knowing na masisira yung amplifier. Kasi ang nasa isip niya, mabababang watts lang naman to. 30 watts, 50 watts, parang ganun lang. Ang amplifier daw niya na 8 auto ay 800 watts. So, sabi ko, bukod sa watts, tinitingnan din yung impedance ng speaker bago mo ikabit sa amplifier. Yung amplifier may minimum load lang yan ng impedance, depende sa yan. Mayroong mga amplifier na hanggang 8 ohms lang. Pag bumaba pa sa 8 ohms, hindi na pasok sa requirement niya, iinit na siya. So karamihan sa mga integrated amplifier natin hanggang 4 ohms kaya pa yan. Pero pag bumaba pa dyan, iinit ng husto yung mga pyesa, sisira. Ganun ang nangyari sa kanya. So kung kukwintahin natin yung siguro mga nasa 1 ohms na yun, kung mga 8 siguro or 6 na speaker yung kinabili. Take note mga boss, kada channel. Kada isang channel marami. Kasi ang katwiran nga niya, mababang watts lang naman Sa kabilang channel, hindi naman nasira kasi doon niya kinabit yung subwoofer na 4 ohms, isa lang. Pero yung mararami doon sa kabila naman, parang iniisip niya dahil malaki yung wattage ng isa, nasa 100 watts na sub, tapos isa lang sa kabilang channel, tapos yung maliliit, pinagsama-sama niya. Hindi niya alam yung impedance sa parallel connection at saka sa series connection. Pinagbayaran niya ng masaklap yun. Kasi kakabili niya lang ng amplifier niya, ang nangyari doon mga boss ay nasunog yung transformer, nasibak yung power transistor. So ilan yung nasibak na power transistor? Isang channel lang yung nasira dito, take note. Ang nangyari, yung 4 na power transistor nag-shorted. Yung C5198 at saka yung A1941. Din yung transformer naman niya, aluminum lang, natunaw, pati yung plastic. Wala na tayong sample. Ginawa ko ng mixing vlog yan, pero
baka hindi nyo na mahalukay kasi napakatagal ng 2022 pa eh. Kung i-scroll nyo, marami pa yun. So mga boss, ingat-ingat tayo. Mapapayo ko lang sa inyo, kung gusto nyong tumagal ang buhay ng amplifier nyo, pinaka safe to say ay kung hindi walang nakalagay na label sa amplifier nyo, 8 ohms ang ilagay nyo. 8 ohms yan. So tandaan nyo yan, dalawang bagay yung tinitingnan kapag mag-sit up ka ng speaker at saka amplifier. So kailangan yung amplifier nyo, titingnan nyo kung hanggang saan yung pinakamababang impedance na pwede mong i-load. So may mga amplifier na hanggang 4 ohms, pwede pa siya. May mga amplifier naman na hanggang 8 ohms lang yung kaya niya. So pag bumaba pa doon, naubo ko, hindi nakakayanin ng amplifier. Tutunog pa naman pero may hirapan na yung amplifier, magkakaroon ng distortion, magpo-produce na siya ng init hanggang sa masira na yung mga pyesa niya sa loob. So ganun ang nangyari mga boss kung bakit hindi nasisira, kung bakit nasisira yung mga amplifier. Kaysa doon sa magkabit ka ng amplifier na tama yung impedance mo 8 ohms pero mas mataas yung watts, para sa akin bihira mangyari yun base sa mga na-encounter ko dito sa shop. Kaya ang payo ko sa sa mga pabalik-balik tayo kasi may nag-i-skip ng ng video, di ba? Mamaya baka hindi na narinig yung Marami kasing ganyan eh. Hindi nanonood ng video, ipi-play lang, sabay magtatanong, pupunta na agad sa comment section magtatanong. Minsan yung tinatanong nila nasa video naman. So payo ko sa inyo, kung hindi kayo sigurado kung ilang ohms yung amplifier nyo, kung ilang ohms yung pwede sa amplifier nyo to be exact, ay 8 ohms na lang ang ilalagay nyo. So para safe. Ayan. Kasi may mga amplifier na walang label, di ba? Yun ang may papayo natin mga boss. So mas maraming nasisirang amplifier kapag mali yung impedance ang naiload sa amplifier, kaysa dun sa mas mataas yung watts ang naikakasa. So bandang huli, kung ang amplifier nyo ay basic example concert 5 auto, ayon sa survey ko, base sa survey ko pa rin, kasi may mga pumapasok dito na ni-repair ko na minsan inaabot na ng taon, siguro mga minsan umaabot ng ito may dalawang magkaibigan, yung 2008 pa yung amplifier nila, pinagawa ngayong 2025, walang nasirang power transistor, okay yung transformer, bumigay lang yung mga pyesa dahil sa kalawang, corrosion, yung mga connector, yung capacitor natuyo na lang, pero intact pa rin yung pyesa. Ibig sabihin, tama yung pagkabit nila, tama yung gamit nila. Ano bang kinakabit nilang speaker doon? Usually 300, 350 watts na 8 ohms kada So kada channel, isang speaker lang kinakabit nila. Yun, tumagal yung yung mga potentiometer lang, usually yan na nasisira sa katagalan. Pero yung nasisira sa sa maling paggamit o sa pag-aabuso sa amplifier, power transistor, nasunog yung resistor, bumutok yung fuse, lumubo yung capacitor, yun. So sana nasagot natin yung katanungan ni Sir. At maraming salamat sa mga nagtatanong. Kung may tatanong pa kayo, sasagutin ko basta alam ko. Yun yung dagdag nating content ngayon mga boss.